Okay, so mga katropa, magandang gabi ulit sa inyo. Siyempre po, welcome sa ating programang Tropa, Friday edition. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre ako pa rin yung magiging kasama, Kuya Rosel Lopez. Bueno, magandang gabi sa ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas at ganyan din sa ating mga katropa, kabarangay, siyempre, yung ating mga kuya, ate, bunso at friends of Eagles. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At ngayon po ay kadalawa na po ng buwan ng Enero, Ang bilis. Ano nung karani, pagsalubong lang natin sa bagong taon. Pero ngayon, ito, ados na ng Enero, taong 2025, At talaga namang napakabilis po ng araw, napakabilis ng panong kaya tayo, napakabilis natin tumanda. Sipin nyo, taong 2026 na, At siyempre, magandang gabi sa ating technical engineer, si Mr. J. Magandang gabi sa Mr. J. At yun nga, mga kaibigan, siguro yung iba sa atin, meron pa mga aftershocks, Nung nangyari pagsalubong sa bagong taon, para sa pang 2026. At sana yun nga, dinadalangin natin na maging maganda ang ating New Year at yung mga New Year's resolution nyo. Sana gawin nyo, matupad natin, bali ating New Year's resolutions. Well, mga kaibigan, medyo meron dati itutungkay ulit, Ito rin may kaugnayan pa rin sa pagsalubong sa bagong taon, At ito po itutungkay sa atin ni Admin Corixman, mga paalala, mga prevention, mga hindi dapat at dapat, sa pagsalubong sa bagong taon. So, pakinggan natin, ito po recorded earlier, at tingnan natin, panoorin natin kung ito ba ginawa natin, tumingo ba sa ating mga isipan, nakatatak ba sa ating ginawa natin, o merong hindi sumunod, At parang kahit paano may narinig ako na may ginamit siya na pero ang bala ay blanco, so ganun pa rin, firearms pa rin yun. So, although hindi niya makakamatay, pero blanco pa rin, firearms pa rin na ginamit. So mga kaibigan, panoorin po natin at tingnan natin mabuti kung yung nasunod natin, yung paalala na yun, para naman sa susunod, pagsalubong ng bagong taon, sana huwag na natin gawin. Narito po. So, bueno, yan mga kaibigan, napakinggan natin, napanood nyo, at napanood natin yung pong ginawang abiso, pagpapaalala ni Admin Corixman ng One Gun Pilipinas, na sana nasunod po natin lahat yun. Ako, actually, nasabihin ko sa sarili ko na nasunod ko kasi hindi naman po ako gumamit ng firearms, kundi mga fireworks lang, katulad ng fountain, trompilyo, mga luces, Tsaka, minsan, nagtotoro-toro din tayo parang bata. Pero okay lang. Ika nga doon naman sa paraan na yun, magagawa natin yung pagsalubong sa bagong taon. Bueno, mga kaibigan, inasahan po natin, tayong lahat, inasahan natin maging maganda ang pagpasok na taong 2026, sa ating lahat. At sana ay maging makamta natin, matamo natin yung ating mga goal, para sa taong 2026 at sana ay yung mga nangangarap ng umasenso, siyempre isa na tayo ron na gumanda ang kita para sa pamilya ay matupad po. At siyempre, yung pong ating mga kalusugan sana ay lalong gumanda, mas pasiglahin pa tayo para magawa pa natin yung ating takbuhin dito sa lupa, Para sabihin, bago mo tayo kumikit ang ating mga mata, magawa na natin yung ating mga dapat gawin, yung ating mga gampanin sa ating buhay. Muli, ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag at masaganang bagong taon. Magandang gabi po. Alright, magandang gabi po, One Gun Pilipinas. Happy New Year mga kapatid sa ating grupo at sana po ay maging maligaya at maging mas po tayo, masagana ang ating bagong taon kung papasok ng 2026 mga kapatid sa Pilipinas. At sana po ay patuloy tayong mag-ingat, At lalo nga ngayong New Year ay alam nyo, ito sana wag matukso itong mga kababayan natin. Unang-una po, ang mga gun owners na magpaputok ng kanilang mga baril, Ay yan po lagi nating pinapaalala mga kapatid na yan po ay delikado, bilang suporta po sa ating PNP, sa ating pamahalaan ay sa kanilang kampanya laban po sa indiscriminate firing. Kayo po ay ang pinapaalalahanan natin ang ating mga miyembro na sana po ay tayo ay umiwas
na gamitin ang ating mga baril sa pagsalubong sa bagong taon, no? Ang bagong taon po ay bagong buhay, no? Kaya po sana ay salubungin natin po ang bagong taon ng maayos at sabihin natin malayo sa mga kapahamakan, no? At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na sa buong taon po ng 2025 ay patuloy pong sumusuporta sa atin. Yan po ay amin pong ipinagpasalamat sa inyo, no? Sa kabila ng ating mga pagsubok na personal sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, patuloy po tayong sumusuporta sa ating grupo sa One Gun Pilipinas. Ang ating pong advokasya ay alam naman natin ang ating layunin na tayo po ay makatulong sa ating mga kapatid, lalo na po sa responsible gun ownership at lalo na rin po sa ating mga skill enhancement. Nilatag natin lahat ng ating mga programa sa taong ito, no? Ang ating Project Sangbikis, ang ating Project Genesis, ang Project Ating Kalinga at ang ating Project Gabriela Silang, no? So our 4 major projects sa loob ng taon na ito ay sa awa at gabay ng Panginoong Diyos, ito po ay ating naisagawa naman, no? Hindi nga lang full blast, pero nagagawa natin ng paunti-unti, mga kapatid. Maraming salamat po, Sir Ruel Anderson ng One Gun Pilipinas NCR Chapter. Thank you for watching po, no? Again, paalala, huwag po natin gagamitin again ang ating mga baril sa pagsalubong ng bagong taon. Ay mas mainam po na tayo ay gumamit na lang ng mga torotot o yung mga, alam niyo po, yung mga pinapayagan lang ng mga paputok na hindi naman po makakapinsala sa ibang tao at sa ating mga sarili. Happy New Year, Tol, no? Magandang gabi. At yan, malapit na paghati ang taon, no? Pasok po tayo sa 2026. So ilang oras na lang, no? Ang ating oras ngayon ay 9:42 ng gabi, no? Miyerkules, no? December 31, 2025, mamayang alas 12, ayan. 2026 na po, mga kapatid. 2026 na tayo, kaya sabi nga natin, sana salubungin natin ang bagong taon na tayo ay malayo sa mga kapahamakan. Maraming salamat sa mga nakaantabay po. Thank you po. Happy New Year, Sir Anthony Wanilio, no? Panigong bagong taon po sa inyo at sa inyong pamilya, no? Nakikita nyo, may mga fireworks na rin sa likod natin, no? Simula na yung mga paputok, no? Medyo may mausok-usok na po dito, no? Nasa 22nd floor po tayo dito sa aming condo dito sa EDSA. Cedric Soriano, magandang gabi, sir. Happy New Year po sa inyo at sa inyong pamilya, no? Mabuhay po ang One Gun Pilipinas Pangasinan Chapter, no? Romel Liwanag Rivera, good evening, sir. Thank you for watching. Happy New Year din po sa inyo at sa inyong pamilya, no? Sana po ay biyayaan pa tayo ng mabuting kalusugan, no? At magkaroon po tayo ng maayos na pamumuhay sa taong 2026. Ipanalangin natin yan sa Panginoong Diyos. Palagi niya tayong gagabayan. Ano man ang ating gagawin at mailayo tayo, sabi ko nga po, sa mga kapahamakan. At mailayo rin tayo sa mga gawaing magdudulot ng kapahamakan sa ating lahat. Round Artist Band RD, good evening po. Happy New Year po. Happy New Year sa inyo at sa inyong pamilya. Ayan. At madami na yung ating viewers na pumapasok sa ating live. Salamat po sa inyo. Ayan. Happy New Year po, sir. Happy New Year po sa inyo at sa pamilya, no? Sir Justin Franco, magandang gabi, kapatid, no? Pagbiyayaan pa kayo ng Ama ang iyong buong sambayanan, no? Sambahayan. So, babatiin natin ang ating mga kapatid, no? Julius Miguel Saludes from One Gun Pilipinas Hong Kong Chapter. Yan. Si Ma'am City Luna Castillon, no? Kababayan nating OFW, magandang gabi. Happy New Year po sa lahat, no?
Ang kapatid na Charmel Golosimo Opeña. Gandang gabi po. Ayan, ang aking anak, si Regina M. Velasquez. Good evening, anak. No? Aking baby girl. Nanonood ang aking baby. Good evening po, Sir Anthony Wanilio. Ayan. Madami na po. Sir James Valle ng One Gun Pilipinas Pangasinan, ang ating chapter leader ng Pangasinan ay nanonood na rin po, no? Si Sir Hilario Acuña Requina, Happy New Year po sa inyo. Pagbate sa inyo at sa inyong pamilya ng mabiyayang bagong taon po. So, si Sir Nick Erm, good evening po, sir. Thank you for watching. Salamat po sa panonood. Yan. Pagpalang gabi at bagong taon sa ating lahat. Sabi na ang nanonood sa ating live. So salamat ng maraming mga kapatid, no? Hindi mapaglagyan kaligayahan sa buong taon na ito na ating aktibidad ay marami po tayong nagawang accomplishment. Unang-una po ay noong February ng taong kasalukuyan, tayo po ay nagkaroon kasama si Sir Eren K. ng ating first tactical tabuk Kalinga Summit doon po sa Tabuk City, Kalinga, no? Kasama natin dyan ang police na ating regional police office ng Tabuk. Kasama natin ang local government ng Tabuk po, kanilang mayor, Sir Eren K., ang former chief PNP, Sir Jonard Carlos, ang team po ni Sir Snoopy Cruz, yan. At kasama natin ang mga SWAT at Scout Rangers ng 5th Infantry Division, no? So, nakairaos natin ng maayos yung ating tactical summit kasama yung mga counterparts natin. Ayan, magandang gabi, Sir Tans Daily ng One Gun Pilipinas, USA. Good evening po, no? At sumunod po ay matagumpay naman nating naisagawa yung ating mga hatid kalinga, lalo po yung Brigada Eskwela, no? Tayo po ay nakapagbigay ng 92 electric fans sa 5 beneficiary schools, no? Public school po yan, mga kapatid. At ganun din po, tayo po ay kinilala rin po ang inyong lingkod sa Nobel Awards 2025. Tayo kamanggap po tayo ng award doon sa Tagaytay, no? At salamat po sa Nobel Awards 2025 at tayo po ay na-recognize. Sumunod po dyan ay tayo rin po ay nagbigay ng wheelchair dyan po sa Tacloban, no? Si Kenneth James, ang ating adopted son, no, ng One Gun Pilipinas. Nabigyan natin siya ng bagong wheelchair at nagbigay din tayo ng wheelchair sa Quezon City Jail, no? Noong taong ito rin po ito naganap. At ayan, marami pong mga ginawang charity activities ang mga chapters natin. At marami po tayong nairaos sa ating traed this year. Yun po ang maganda, no? Marami na pong chapter ang nakatapos ng, yung iba po, phase 1 to 2 pa lang. Yung iba naman, natapos na yung pero hindi pa lahat, mga kapatid, ano, yung ating traed phase 1 to 5, yung ating skill enhancement training ng One Gun Pilipinas, no? At pagdating naman po nung nagkaroon ng lindol dito sa Cebu, ay tayo naman po ay nakapagpadala rin doon ng tulong, no? Sa tulong po yan ng ating chapter leader ng Cebu na si Attorney Javier Peña, at katuwang po natin yung Favor Church at yung Victorious Life Church, no? So, nang natulungan ng pamilya ng One Gun Pilipinas sa mga panahong ito ay umabot po sa 350 families, no? So, truckloads of groceries at namigay din tayo doon ng mga lona ginamit sa mga temporary shelters, no? At yan po ay nagawa natin sa pamamagitan po ng makikipagkaisa sa atin ng dalawang churches, no? Na mga kaibigan ng ating chapter leader, Attorney Javier Peña, no? So, 350 families at dalawang barangay, no? Yung Barangay Bogo at saka Barangay Poblasyon dyan po sa Cebu City, no? So, yan ang mga accomplishment natin this year, no? Ay nakaraos po tayo, no? Ang Tacloban po ay nagkaroon din naman ng induction ng kanilang mga members, no?
Sa pangunguna yan ng ating chapter leader, si Ate Ma'am Myla Garcia. Yan. So, all of that, no, isa katuparan yan sa taong 2025. No? So, we are expecting more, no, to come. No? So, susurpresahin po namin kayo at marami tayong pang gagawing activity sa 2026. No? Itong darating na taon. At kami po ay, again, lalong-lalo na po sa mga membro natin na talagang all-out support sa ating mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Ayan, sa pangunguna ng ating presidente, no? Ang ating presidenteng Asher Magkinang, si President AJ. At nairaraos po ng paunti-unti ang ating mga aktibidades. At yan na nga po, sabi ko nga po, hindi man full blast na nagagawa yung ating mga misyon, nakakaraos naman po siya. No? Yun po ang importante. So, we have to i-challenge natin yung ating mga sarili sa susunod na taon ng 2026. Magandang gabi po, Sir Julius Miguel Saludes. Thank you for watching. Salamat po sa inyong panunood. At siyempre, mga kapatid, bago po natin tapusin itong taon na to, sana po ay tayo ay patuloy pong patuloy natin yung ating pinakikitang maayos na asal at ayos na behavior as gun owner ay ma-maintain natin, no? Mapanatili natin yung ating mga inaasal po at ikinikilos na tama at na dapat na inaasahan sa isang gun owner, no? Kaya nga kanina, panimula natin ay sana wag natin gamitin yung ating mga baril, no? Sa pagsalubong ng bagong taon dahil yan po ay napakadelikado, no? Yan po ay pwedeng makapanakit, makasugat or makakitil ng buhay, no? So, be a responsible gun owner, no? Be a good citizen, sabi ng FPNP-FPO. Yan po ay may ipakikita natin sa pamagitan ng mataas na uri ng disiplina, no? Disiplina, napakahalaga yan bilang gun owner, no? Dahil po ang baril ay napakadelikadong bagay na mapupunta sa mga kamay ng mga taong irresponsable. Sabi nga natin, ang tinuturo natin sa One Gun Pilipinas ay ang tinatawag na responsibility and accountability. Yan po yung paulit-ulit nating pinapaalala sa ating mga membro dito sa One Gun Pilipinas. So ayan, at yan po ang mensahe natin sa ating mga kasama dito sa One Gun Pilipinas. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-uusapan. May kaugnayan sa ating pagkatao, ating karakter. Sa taong ito, mga kapatid, alam natin, marami tayong mga pagkukulang, mga pagkakamali, no? Ang tao po ay natural na nagkakamali, no? Pero ang pagkakamali po ay dapat na ito ay bawat pagkakamali na nagagawa natin, dapat meron po tayong natututunan. Sa taong ito, anuman po yung mga ating pagkukulang at pagkakamali, sana po ay maitama natin sa taong 2026, no? Sabi nga po, dapat may learning sa bawat pagkakamali, no? Ito po ay dapat maging sa atin, mabuting leksyon yung mga pagkakamali na ito na para hindi po ulitin, no? At sabi nga po natin, sa mga nakaraang pagtuturo, ang pagkakamali po ay dapat hindi na ulitin dahil pag ito'y inulit, ito'y sinasadya, ito po ay, sabi nga, pag ang kasalanan o pagkakamali ay sinadya, ito po ay walang kapatawaran. Pero just the same, mga kapatid, no? Sabi naman sa Biblia, kung gaano kapula ang iyong pagkakasala, ay papuputiin ko yan na parang niebe, sabi ng Panginoong Diyos. At sana po, no? Sana po palagi nating iisipin dito sa ating ang araw-araw na pamumuhay na iwasan po natin na tayo po ay
makapanakit, pagsalita, at gumawa ng mga bagay na makakapinsala sa ating kapwa-tao. Lagi namin itinuturo sa One Gun Pilipinas, mga kapatid, na napakahalaga po ng relasyon. Kaya nga po dito, pasintabi dun sa mga naalis. Kaya po yung iba ay naaalis dahil po may mga problema po sa tungo sa bawat isa. No? Hindi po naman tayo perfecto, pero alam niyo po, ang mga patakaran na ating inilalagay dito sa ating grupo ay sana po ay seryosohin natin. No? Paano ba nating seseryosohin? Pag alam po nating tayo po ay sumusobra na, tayo ay nakakapinsala na sa damdamin, nakakapanakit na tayo ng damdamin sa mga salita sa ating mga kapwa members, slow down, mga kapatid. Nung una pa lang po, marami tayong tinanggal dito dahil po yung mga bullying, no? Bullying. So, ayaw po natin na may mga member tayo na ganyan dahil sa kadahilanan, tayo po yung mga gun owner, no? Ang mga gun owner po ay hindi po dapat maging bully o maging marahas o maging mayabang sa kapwa-tao. Dahil alam naman po natin, ang mga behavior na yan ay magdudulot po ng mga hindi pagkakaunawaan. Saan ba galing yung turo natin na mga pagtatalo ay nagdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan, ba? Ang walang kabuluhang pagtatalo. So, may pinanggagalingan po lahat ng ating mga turo. Ba? Meron po, no? Iwasan natin ang awayan. Po. Saan galing ang turo ng One Gun Pilipinas? Patungkol dito, no? Opo. Ang katuruang ito po ay nanggaling sa ikalawang Timoteo 2 hanggang 25, no? Ang sabi po rito ay iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang mauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. So, maski po ang banal na kasulatan, ang Biblia po ay nagsasabi iwasan po ang hangal at walang kabuluhan na pakikipagtalo. So, ikalawang Timoteo 2 hanggang 25. So, tayo po dito sa OGP ay hindi nagtuturo ng mga bagay na walang pinanggagalingan. Karamihan po ng ating binabasang sitas ng Biblia ay ito po ay patungkol sa ating mga katuruan sa One Gun Pilipinas. Alam niyo po, sa mga Kristiyano nating member, kapag tayo po ay batbat ng Espiritu Santo, tayo ay batbat ng aral ng Diyos, maliit po ang tsansa na tayo ay magkamali. So yun, naririnig natin yung busina, no? So maaga pa, nagigingay na si Manong, no? Maubos yung baterya niya, no? Anyway, yun po ang ating mga katuruan, no? May pinanggagalingan po at hindi yan inimbento lamang. At hindi yan po ay dahil sa gusto lamang nating sabihin. Maliwanag po, no, mga kapatid. I'm sorry sa mga natanggal po natin. Hindi po talaga, kung sa tingin po namin na kayo po ay hindi naman po magiging karapat-dapat at lalapat sa ating mga turo rito sa OGP, ay hindi po talaga kayo pwede rito, no? Doon naman po rin sa mga dating nagsasabing babalik sa OGP o sir, pwede pa ba kaming ganito? Yan po ay napagpasyahan na ng ating mga leaders na hindi po ito decision lamang ni Congressman at ni President AJ, na hindi minabuti na lang po na kung kayo po ay wala na pong babalik. Kasi po ito po ay sinisiguro po kasi namin na yung mga member po talaga na gustong sumama sa OGP ay desidido po. At sila po ay talagang naka-align sa ating advokasya, no? Ang sabi nga natin, yung mga naalis, pwede namang gumawa ng sarili nilang grupo, diba? Pero po ang OGP, kaya nga po,
ilan po, nakita nyo yung 40,000 na kabilang FB group, sinutdown namin yung kasi yung mga gusto talagang sumama sa amin ay inihiwalay namin. So ginawa nating filtration system yung ating unang FB group, no? At sabi ko naman po doon sa mga gustong bumalik, kayo naman po patuloy naman pong nakakapanood pa ng live, no? So nakakapagturo pa rin naman kami sa inyo. Kayo naman po, pag nagtatanong naman po kayo, kahit di na kayo OGP, sinasagot pa rin naman kayo. Sinasagot ko pa rin sila, mga kapatid, no? Kung sila may tanong. Wala po tayong mga sama ng loob, no? Alam niyo po, ang public service, na katulad ng ginagawa ng One Gun Pilipinas, hindi po pwede itong maging emosyonal o maging personalan, no? Bakit po? Ang totoong public service po, walang pinipili yan. Basher ka o hindi ka basher o hindi ka OGP o OGP ka. Kung kaya po kayong paglingkuran ng One Gun Pilipinas, member or non-members, sasagutin po namin yung inyong tanong sa abot ng aming makakaya. No? So yun po, mahalaga po yan, paalala. No? Happy New Year po, Sir Henry Calixton. No? At mabuhay po yan ang inyong pamilya at ang buong sambahayan po ninyo, Sir Henry Calixton. Sir Kamnayong Onato Otanre, magandang gabi po, Happy New Year sa inyo. Gutom na si Manong kaya nagbubusina. Ang haba ng busina, no? Anyway. Sir Jeff Sky Lagwatan, Happy New Year po sa inyo. Sir Jun Francisco from One Gun Pilipinas, Italy, no? Viva Italiano. Gandang gabi. So, yun po, napaka-importante ng character, attitude. Yan po ang, tsaka proper mindset sa gun ownership. Actually, hindi lang naman sa gun ownership, sa ating daily living. No? Sabi nga na ibang member dito, pag tumatawag, sir, buti po, pag nakakapag-side kayo ng lecture about character, yan, yung ating proper mindset, no? Aminin natin, ang totoo dito sa One Gun Pilipinas, hindi lang minsan problema na sa baril ang dinudulog sa inyong lingkod. Even yung mga personal issues na nila. Siguro po, nakikita lang nila na may kahit paano kaya natin silang magabayan sa ibang parte pa ng kanilang buhay. Pero we do not deny the fact, no, na hindi lang po gun ownership po, yan ang problema nating mga tao. Marami, no? At any rate, One Gun Pilipinas po ay pamilya ninyo, no? Pamilya ninyo kami, mga kapatid. At siya nga pala, maraming salamat doon sa mga tumulong kay ating member ng One Gun Pilipinas, si Ma'am Lala Charlie from Metro Manila Development Authority, no? Nasunugan sila nung kumakailan, no? Sa lahat po ng nagpadala ng tulong kay Ma'am Lala Charlie, yan, direkta sa GCash niya, no? Maraming nagpadalang member na tulong. Maraming salamat po sa inyo, pati sa Team Cats, no? Ma'am Maria Joana Catalan, yan. Tumulong din sila kay Ma'am Lala Charlie. So malaking bagay po na tayo dito sa ating grupo ay nagkakaisa sa pagtulong-tulungan. Alam niyo po, yung Project Sangbigpis, yun po yung logic nun, no? Ang Sangbigpis po ay ibig sabihin nagkakaisa ang mga tao sa isang misyon o bisyon na tumulong, magsilbi sa ating mga kapwa Pilipino, lalo po sa kapwa gun owner. Yan. Sir Gerger, good evening po. Happy New Year sa inyo po. At sa inyong pamilya, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. No? At ito, may mga nagtatanong, no? Ito pa rin, ang ilan dito mga bago, no? Bakit may ano daw ba yung hatid kalinga, no? And ang ginagawa natin, sineset natin yung mga picture ng ating mga services dun sa ating hatid kalinga. So, nagtatanong sila, bakit ba daw may hatid kalinga yung One Gun Pilipinas? Para saan ba yan? Gun group yan. Bakit may mga charity activity and community service ang isang gun group, no? Ang isang advocacy group? Ang totoo, mga kapatid, no? Kaya na meron tayong hatid kalinga project sa One Gun Pilipinas. Liliwanagin natin, ito po ay tayo po ay nanunuyo dun sa mga tao na wala sa gun ownership. At pangalawa, gusto natin ipakita sa pamahalaan na mga gun owner ay katuwang po nila sa public service. No? Opo. Kami po dito sa One Gun Pilipinas, hindi po kami naniniwala na gobyerno lamang dapat ang nagbibigay ng public service. Maging tayo pong nasa komunidad, no?
tayong mga nasa private sector ay dapat din pong tumutulong at nagseserbisyo sa ating kapwa Pilipino. Yan po ay sukatan ng espiritu ng nasyonalismo, no? Ang ating pagkamakabayan. Napakahalaga na ang kapwa Pilipino ay mahal niya ang kanyang bayan. Whether you are a gun owner or not, we have to show our yung ating nationalism, yung ating love of our country. Kaya nga, ang sigaw ng One Gun Pilipinas ay for la patria, or para sa bayan, no? For the service of our motherland. Bakit mahalaga na suyuin at ligawan natin ang mga nasa gun ownership sector, yung mga hindi nag-aari ng baril? At bakit kailangan nating suyuin ang pamahalaan at ipakita sa pamahalaan ng ating suporta, hindi lamang sa PNP at EU, kundi yung suporta natin mismo sa community? Kaya nga po yung ating hatid kalinga sa mid-year, yan po yung ating Brigada Eskwela ay ginagawa natin dahil pinakikita po natin, lalo po doon sa mga bata na later on they will become gun owners, no? Hawak din yan ng baril. It's either magpupulis yan, magmimilitar, or maging negosyante, private person, bibili ng baril. Bata pa lang sila, nakita nila na ang mga gun owner ay nagsisilbi. So matatandaan nila, nung bata pa ako, binigyan kami ng isang gun group ng electric pan sa aming classroom. So pag nakita po ng mga bata sa kamurang edad na may mga ganitong grupo pala na gun owner na nagsisilbi sa komunidad, paglaki po nila, pag gun owner na sila, baka may grupo rin sila na gagawa na katulad ng ginagawa ng One Gun Pilipinas. Wala pong monopoly, mga kapatid. We encourage yung mga gun club, gun groups na gawin din po sana itong ating mga community service. Sooner or later po, alam niyo po, idea lang, no? I don't know if you will believe me, kung maniniwala kayo sa amin. Ang dahilan po ng ating panunuyo sa Gunless Society at sa pamahalaan ay pagpapakita ng ating, alam niyo, yung ating pakialam, hindi lamang sa kapwa gun owner, kundi sa society as a whole, no? May mga hiling-hingi tayo sa gobyerno, tayong mga gun owner. Sabi nga natin, ang sarap siguro kung may second amendment, no? Or ang gun ownership sa Pilipinas ay hindi na privilege, ito ay gun rights. Wala pong tao, walang gun owner na hindi gusto ang rights, ang gun rights. Lahat po tayong gun owner gusto natin, no? Kanya lang po, marami pa po tayong lalakbay, no? Alam nyo, may mga grupo po na talagang masigasig na gusto nila na ang gun ownership ay mapalawak pa, no? At lumuwag pa ng gusto yung batas. And we are not against that, mga kapatid. Gusto rin natin yun kasi gun owner din tayo. May mga tayo doon, interest tayo. Ano? Pero kami po sa One Gun Pilipinas, naniniwala po kasi kami na po ito. Pag humingi tayo, dapat may ibigay tayo. Cycle po ang buhay, mga kapatid. If you give, you will receive, no? Sabi nga nila sa mga party, may mga exchange gift eh. Kasi pag nagbigay ka ng 500 na worth na gift, ang ibabag sa'yo ay 500 na worth 10. Eh kung generous naman yung nagbigay ng gift, ay baka more than 500 yung ibigay niya dahil generous siya, no? But the thing is, mga kapatid, pag hihingi tayo, dapat magbigay muna rin tayo. So yun po yung ginagawa ng One Gun Pilipinas. We are showing our the government and the gunless society na we are giving. So para sooner or later, pag kami na tayo ng mga nasa gun community, gun owner, ang humingi sa gobyerno ng pagluwag ng batas o ng pagdadagdag ng pribileyo, or sabihin na natin, hingin natin ang gun rights, hindi na po ito mahirap na ibigay sa atin ng pamahalaan. Dahil kinakikitaan po tayo ng mga paglilingkod sa ating komunidad at nakikitaan tayo ng mataas na antas ng disiplina. Yun po yung logic bakit po tayo may Project Hatid Kalinga. Sinusuyo natin ang pamahalaan, sinusuyo natin ang gunless society. Kapag nasuyo natin sila, wala na tayong kalaban, mga kapatid. Madali na pong hingin yung mga pribileyo na maging karapatan. Or yung mga hinihingi nating luwag, baka madali pong ibigay yan ng gobyerno, no? At maski ang mga non-gun ownership sector, yung mga non-gun owner,